Hi everyone! So, magandang araw. So, I don't know if what time na makita nyo tong vlog. So, welcome again sa vlog ko. So, it's October 8, 2024. So, hindi na talaga ako nakapag-vlog after ng Miss Zamboanga. Tinamad ako ba? I have uploaded the audience view during the Miss Zamboanga 2024 to the world. So, it's a bago yung may-ari, bale franchise siya for Miss World. Kaya if you saw doon yung mga halos mga judge, and they mention always yung Miss Zamboanga to the world. So maganda naman yung production, the stage, the judges, and then si Miss World Krishna Gravides, and mga delegates, mga from, I think, yung mga key personnel na Miss World Philippines. Ando naman, the elimination was nice, and also the Q&A was superb. Every candidate are answering questions very well, and I think deserving naman, kahit hindi naman masyado tumpak or on point yung answer ng nanalo. But if you will be evaluating her, complete package siya, kasi yung question and answer naman konting ano lang yun, enhancement. So yung Q&A kasi pwede siyang ma-enhance, and yung mga pasarela, yung mga the way you look, the way you smile, and the way you, how you handle yourself, yun yung mahirap na gagawin. Dapat may experience ka talaga para hindi makita yung anxiety or yung pagka-fear, yung kulang ng confidence. Siya naman is ma-confident talaga. Yung answers nga lang, yun nga yung sa isip ko always, na if a competition like beauty pageant, you don't have always to be objective. Dapat yung answers mo in the questions will be more inspiring and motivational na mga answers. Yun talaga yung tatatak sa mga judge, and usually yun yung mga nananalo, other than yung mga objectives, yung mga details. Although, yeah, yung mga sa details naman, or yung mga data, if you will be presenting data during your Q&A, or yung gamitin mo sa pag-answer, pag ma-appreciate ng judge, so magbibigay sila ng malaking puntos. Pero naman kasi, sino ba namang judge ang mag-research? So they will just rely on how will you answer. So yung mga inspiring answers talaga always na may advantage, diba? Actually, kagagaling lang from the office. I'm with my friend na naman, and I am here sa favorite spot ko sa Dunkin. It's drum and lyre competition. Nag-start kanina 3 PM in the afternoon hanggang, I think, madami yatang contingents or participants. So maybe mga 8 PM hanggang mga 8 PM. And then, shut down din yung mobile signal. So, since kanina pang mga 2:30 ata wala ng mobile signal na shutdown na, then babalik at 8 PM. So, just had my ice chocolate kasi wala na silang iced coffee kasi they don't have ice, but still it's really delicious paired with the munchkins na isa combo nila. And then nagtatambay lang kami dito sa Dunkin just to kill time and to wait for our friend and then Garillo. Then we're thinking kung saan kami mag-dinner. It's a very, very productive day today sa office. Yun lang. Dito always sa exam. Just waiting for the time to go home and waiting sa signal na babalik. Yeah. Hi. Per plate. Meron. Kaya lang ang ride delikado. Tapos hanggang 8 lang kasi. Hanggang 8 lang, di ba? We cannot do more chicken.
So we will be going sa McDo na. Doon kami mag-dinner. Mga bakla, yung pagtanda kaya yung ganun makabilib ang puwet niya? Hindi di ba magsasag yun? Kaya nga ba, ganyan pa rin kayo? Hindi no. Pero dapat i-ano niya. Maintain. I-maintain. Ano si share? Yung singer, di ba? Oo, yung kumanta ng Do You Believe, di ba? Yan si Cher. Hindi, yung... Ngayon doon, natatakot. Yung yung focus pala ni Vicky Pero, Bello ngayon is more on surgery. Kaya wala masyado siyang client. Well, yung si Doc Ivy, parang yung mga ano na lang man. Yung inject, yung mga botox, yung ganun-ganun. Kaya naglilipatan daw ang mga artista. Pero kasi nag-iba din yung face ni Doc Bello. Oo. Parang nagsasagilis ang mata. Kaya nga, ganun man yan yun. Pati yung, pero usually kasi pag sa neck, hindi mo talaga siya ano ang neck, di ba? Ay, dito na ang brownies. Ay, yung brownies doon. Dito nilipat. Sila doon. Kaya nga. Yeah, this is Cinnabon, Brad Talk, Acclaim. Diba? Love lang. May kaya bread ko? Ay, hindi ako bibili. Dami kami food doon. Ikaw? We're heading to McDo. And this is the exit. Diyan din kasi mainit din yung sa barbecue-han. Mainit siya. Hindi ko kahit talaga ang chicken nila kung saan dito binarili. May chicken ba? Sila ay oo pala yung gano'n nung... Oo. Na pansut na parang I think sa chicken nila, sa pag-marinate nila. Marinade? Anong klaseng chicken? Ano nilalagay tayo nila? Hi! So that's the McDo. I hope maririnig yung voice ka! Voice ko. So since walang signal sa Zambo, dito ngayon. So dito kami magkatambay, mag-dinner at kakain. Just front sa cathedral. Kita-kita siya. Somehow, ulong ng bakante. Walang bakante. Sa taas. Dito na lang tayo ho. Ma'am, kasi ako hindi ng sa gravy. Wala kaming gravy dyan sa labas. Sir, dali lang gravy. Dalawa. 2 for 2. Go, gravy na, Maria. Thank you. Now. Thank you. Thank you, sir. 2, 3, 6. Andi na ata sa'yo. 2 for 2? Feeling ko lang. Ay, may spoon! Oh, ayan. Huwag kang mag-order, ha? Hi! So, dito kami sa McDo tonight. Mag-dinner while, mag-wait sa signal na babalik and uuwi. So, nag-order ako ng chicken, spag, and drinks. Ayaw mo, kumain na? Hindi ka nakakain? Di ba? Well, anyways, I hope you'd like, please do like, comment, and share with us. Until here, bye! Tawa ako, tawang-tawa.